Napakamot na lamang sa kanilang ulo at napabuntong hininga ang mga traffic enforcers ng Davao City Transport and Traffic Management Office matapos nilang sitahin ang isang mag-asawang nagpakilalang miyembro ng Kingdom Filipina Hacienda Autocratic Sovereign Monarchy habang bumibiyahe sakay ng isang bao-bao o motorized tricycle sa National Highway Diversion Road sa Davao City. Ayon sa ulat, pinara ng mga tauhan ng CTTMO ang naturang sasakyan dahil sa paglabag umano sa umiiral na ordinansa ng lungsod na nagbabawal sa mga bao-bao na bumiyahe sa mga pambansang kalsada. Ngunit sa halip na sumunod agad, nagkaroon umano ng diskusyon sa pagitan ng mga enforcer at ng babae na sakay ng sasakyan matapos nitong igiit na hindi sila saklaw ng naturang ordinansa ng Davao City. Ipinilit umano ng babae na may legal na batayan ang kanilang pagbiyahe at hindi sila maaaring huli dahil kabilang sila sa isang grupong nagpapakilalang Kingdom Filipina Hacienda Autocratic Sovereign Monarchy. Sa kanilang pakikipag-usap sa mga otoridad, ipinakita umano nila ang mga sticker na nakakabit sa kanilang sasakyan at iginiit na protektado sila sa ilalim ng Republic Act 4136, Republic Act 8371 at tinatawag nilang Republic Act 356 na sinasabing kinikilala ng kanilang organisasyon. Bukod sa usapin ng operasyon ng bao-bao sa National Highway, napansin din umano ng mga traffic enforcer na ang ipinakitang lisensya ng lalaki nagmamaneho ay hindi umano galing sa Land Transportation Office. Dahil dito, mas naging komplikado ang sitwasyon habang ipinapaliwanag ng mga enforcer ang mga umiiral na patakaran at regulasyon na dapat sundin ng lahat ng mga motorista. Umani naman ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang naturang insidente matapos kumalat online ang detalye nito. Maraming residente ang nagpapaalala na kailangang sumunod ang lahat sa batas trapiko at mga ordinansa ng lungsod, anuman ang kinabibilangang grupo o organisasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad hinggil sa naging aksyon matapos ang insidente at sa mga pahayag ng naturang mag-asawa. In the heart of changing lives, ito si Jofel Candado ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.